Okay, so nabanggit ko nga kanina, di ba, nag-concert siya. Ikwento mo naman sa viewers natin yung experience mo na yun. It's a different side of you, di ba? Na nakikita nila eh. Alam nyo guys, kaya hindi ako nasistress nung injury ako. Kasi nag-e-enjoy ako. Ang dami kong ginagawa nung injured ako. Yun yan, nagpa-practice ako. Nag-voice lesson ako. So, ayun. Hindi ko alam kung naging maganda ba yung resulta. Pero alam mo, ang pinaka nagustuhan ko lang dun, yung nag-enjoy ako. Alam mo yung sabi ko talaga, kahit ang pangit ng boses ko, hindi ko alam kung maganda yung boses ko or hindi ko alam kung nabigay ko ba yung lahat, ganyan-ganyan. Pero parang after kong kumanta, sobrang saya ko. Yung ganong feeling. Tapos parang, wow, ganun pala yung feeling mag-concert. Or may, kumbaga, natapos mo yung isang bagay ng masaya ka. Ganun. So parang, tas kami pa ng mga kagroup. Kasi 2 group yun eh. So, yung una kong grupo, sabi pa nila, wow, pwede na tayo gumawa ng grupo. Sabi ko, taray K-pop, ganyan-ganyan pa kami. So, as in, ayun yung nakakatawa. Tapos sabi ko pa nga sa kanya, alam mo, isa pa natuwa ako kasi nakakilala ko ng ibang tao. Oo, like, diba? Ang dami. So, pero mga bata mo yan. Para ako na ata pinakamatanda actually. Or may isa, basta onti lang kami matatanda doon. Pero natutuwa ako ng yung mga bata, parang, yung mga parents ang may nakakakilala sa akin doon na, may volleyball player yan. Tapos yung mga anak nang nila, ipapapicture nila kahit hindi nila ako kilala. Pero nakilala nila ako doon sa concert. Pero nakakatuwa na babatiin ka nila, respect ka nila, tapos mag-aati silang lahat sa'yo, ganyan. So, sobrang cute. Tapos, yung mga ka-age ko, nakakausap ako mismo na nakakapagsalita ako sa ibang tao. Kasi sobrang hindi ko kayang makipag-usap. As in, madaming tao dyan, kaya kong tahimik lang talaga ako sa gilid, ganun. Pero nung na-experience ko yung concert na yun, hindi lang siya about nga din kundi nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi malayo siya sa circle ko. Oo. Diba? So, nakakatawa. Yes. And nakakatawa din na proud yung hi Coach Enzo. Sabi ko talaga, kasi nung after nung second song, so may break, 15 minutes. Tapos, bigla siya lumapit. Tapos, gumaganon siya. Akala ko nagjo-joke siya. Sabi ko, umiiyak ka ba? Tapos sabi niya, proud lang ako. Sabi ko, oh my God, totoo, umiiyak talaga siya. Pero, I think sa kanya, ganun yung feeling talaga. Kasi ang hirap naman talaga magturo ng singing, di ba? Ang hirap kumanta eh. So, siguro sa kanya naiyak siya dahil nga nakita niya sobrang nag-enjoy ako. Ganyan. So, hello kay Coach Enzo. Sana makabalik ako. Pero yes. Ikaw ba nag-enjoy ka pa sa concert? Oo. Alam mo, gusto ko i-share kasi sa perspective ko, first time ko kasi nakita yung Gemma Galanza na hindi athlete eh. So first time ko manonood ng iba ko. Oo, ng iba ka. Iba ko. Diba? Sa concert. So excited din talaga ako manood. Tapos nakita ko pa kung gaano siya talaga nag-prepare for that concert. Yung stress niya, yung puyat niya. Kasi talagang yung naging routine namin doon, hindi kami parang kami nag-LDR. Diba? Kasi aalis ako ng mga 5 a.m. tapos 9 a.m. ako. Siya naman 9 a.m. So tulog pa siya. So pagka-uwi ko, galing training, wala na siya. Nakaalis na siya. Tapos uwi siya gabi na. Tulog na ako. Mga 10. So halos hindi kami nagkikita. So at some point, alam mo, natuwa ako na na-realize ko na, ay, ito pala yung medyo sneak peek ng future natin. Kung mag-retire na yung isa sa atin, di ba? Or magkaiba na tayo ng world. Ito pa nga, guys. Sabi niya pa, ayun nga, sabi niya nga, di ba, may mangyayari pala sa future namin. Kasi nga, di ba, sobrang nasanay tayo yung routine natin. Oo, yung laging may time tayong hinahabol, ganyan. Tapos, akala niya nga, ganun ako buong buhay, ganyan. So, sabi niya sa akin na, at least sa future pala, okay tayo. Sabi niya ganyan. Sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko, alam ko naman paano mag-enjoy. Ngayon lang kasi talaga sa life. Diba? First time niya talaga nagpupuyat siya. Sabi ko, wow, marunong. May ganito ka palang side, na di ba nga, na may isang beses pa na may party, tapos sabi mo, ay ako, pwede ako magpuyat. Inigit niya pa ako kasi ako kailangan ko na matulog na maaga dahil may training. Tapos sabi ko, wow, baliktad na tayo Tapos lagi pa siya, kanyari aalis kami, family niya or family ko, or basta lalabas kami.
sabi, lagi kaming, anong oras na uwi na tayo, ganyan. Tapos, so, umabot na ng mga 6 or 7, naglalakad-lakad pa rin kami. Tapos sabi niya, tapos parang siya, kailangan niya nang umuwi. Tapos sabi ko, ako, okay lang ako. Sabi ko ganyan sa kanya. Oo, ikaw, okay ka lang. Sabi ko ganyan. Tapos, ayun yung ina-enjoy ko talaga nung time na na-injured ako. Yung nabigay ko talaga, nabigyan ko ng time talaga yung self ko. Oo, nakita ko talaga yung, yung happiness niya. Oo. Tsaka, yun nga, nung napanood ko siya nung concert, talagang guys, nung concert na yun, nung araw na yun, bumagyo pa. Oo. As in, hindi lang yung bagyo na maulan na. Yung bagyo talaga na, Malakas. Signal number 5. oo, parang super typhoon na, yun nga, madaming nangyari. Pero, buong family kami talagang Pumunta. sinugod namin yung bagyo para mapanood siya kasi nga, ang tagal niyang, pinaghandaan yun. Pero nakita kasi sa stage, akala ko, shit, kakabahan kaya siya. Hindi ka kinabahan, bida-bida ka talaga. Hindi, alam mo, nakakatuwa talaga. Kasi, actually walang kaba. Yung kaba talaga na parang, wala ka nang mailalabas. Oo. Siguro yung kabang na-excite, ganon. So, nung kami kasi ang mangyayari doon, sunod-sunod di ba ganon yung pasukan namin? Hindi siya yung, after nung isang kanta, wait ka na onte. Dire-diretso yun, di ba? So, next, I will survive. Ganyan siya. Okay, hinaya na, ganyan. Tapos sabi, nung bilang, pasok na, ganyan. Sabi ko, ay. Tapos nakita ko, sabi ko, ay, confident ako. Sabi ko, ganun talaga. Ganun yung feeling ko. Sabi ko, so arte na ako, ganyan. So, doon ko talaga na-feel na malalabas ko yung voice ko. And actually, so, I will survive lang naman yung kaya kong kantahin. Medyo nahirapan ako sa second song, pero at least na-enjoy ko siya. Yun na lang ang importante. I think yun ang importante. Yes. At saka nakita ko na natupad mo yung pangarap mo nung bata ka, di ba? Yun yung masaya. Pangarap niya kasi maging performer. Oo, talaga. Pero hindi ko alam kung mauulit pa ba yun. Ako, may chance pa ba? Sana kapag binigyan ako ng chance ng RMA. So, hindi pa ako nakakabalik kay Coach Enzo. Pero, kung gusto pa nila din, syempre gusto nila ako isama. And, meron din akong time. Syempre, volleyball is life na naman tayo. Ganyan. Si Tote nga nakakatawa. Sabi niya, ano na ba siya ngayon? Girlfriend mode or sports mode na siya? Oo, hindi kasi, nung time na injured siya, kanakwento ko la Toti, alam mo ba, sports mode off si Gemma. As in, girlfriend mode siya ngayon. Ang gaan ng niya. Yung hindi siya nagmamadali, hindi siya ganito. Sabi ko, sobrang iba niya. Tapos, nung bumalik na siya sa training, seryoso na siya. Tapos sabi niya, ay Ate Els, na siya, sports mode on na siya. Sorry naman. Pero hindi na masyado. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi, pero ito, kung after mo mag-volleyball, tingin mo, ipapursue mo ba maging performer? Tinanong ni Ate Lion, kasi di ba nagtatanungan kami ng mga future, ganyan. Ay mo mag-artista, ganyan siya. Sabi ko, parang ayoko ganyan. Pero hindi ko alam, baka siguro sa performing, di ba gusto mo mag-theater? Oo, sabi mo? Gusto ko maging theater actor. Ay, kabog. Yes, kaya nga di ba nanonood na tayo ng mga ng mga musical. Kala mo talaga, kayang-kaya. Pero nakakatuwa siya. Tsaka yung gusto ko talaga yung nagpe-perform. So, tingnan natin, baka naman may haba-haba pa. Yes, di ba? Ikaw ba, may bala ka bang sabi ko nga, mag-voice lesson ka na, para malay mo, dalawa tayo magko-concert. Gusto niyo ba yun, guys? Huwag niyo na i-request. Parang hindi ko kaya, feeling ko maiimatay ako pagdating ko sa stage. Hindi. Uy, ang galing mo. Doon nga ako nabilib Kasi, ang hirap pa yan tumayo sa stage na sobrang napakadaming tao, di ba? Pero may nakita mo ba yung mga tao nung nasa stage ka? Or wala ka na may isip? Nakikita nga kita Lagi naman Kasi may isang beses, may isang kanta. So, nakita ko na siya. So, sabi ko, gumanon ako. Nakita mo yan? Sinuro kita, gano'n. Ang arte. Gano'n. Wait lang, sa concert mo, may isang eksena na nahulog yung mic stand mo. Ano nangyari? Kinabahan ka ba? Sobrang laki kasi ng legs ko. Hindi ako nabahan. Sobrang laki ng legs ko. Hindi kasi ang eksena. So, patapos na yung kanta, ang gagawin namin, pupunta kami sa unahan. So, kukuha kami ng mic, tapos gaganyan, arte-arte na kami. Tatanggalin niyo yung mic. Oo. So, tinanggal ko yung mic. Tumabit siya sa legs ko ata. Yung mic stand? Oo, tsaka medyo dumikit siya sa kamay ko ganyan. So, paglakad ko, nahulog si sis. Ganyan. Si sis talaga.
Nahulog yung mic stand pala. So, pagkakuha ko, again, sabi ko, oops, gumana pa ako. Para, syempre, hindi tayo, kasi nga, confidence is sis eh. So, kahit nagkamali ako, dead ma. So, pagkakuha ko, ganyan, gumana pa ako. Tapos may nakita ko doon isang, hindi ko alam, parang lolo ata ng isang mga performers. Nakangiti siya. Parang natatawa siya kasi ganun yung reaction ko. Kasi usually mga ganun, minsan mawawala na sila, di ba? Tapos, di ba, umikot-ikot pa ako. Tapos tumingin ako sa coach ko, sabi ko, gumanon ako. Tapos matawa-tawa siya. Kasi nga nagkamali ako. Sabi niya, gano'n lang siya. Oh, in fairness, Yes. na-pull off mo yun. Oo. Tapos Talaga. hindi ko na alam kung ano yung boses ko. Kasi, shit, nahulog. Tapos, okay, dead ma. Gano'n. Parang hindi kanta-kanta na first lang. time. Ano ba? Dahil ako, nag-concert ako. So, ikaw, ano yung, pwede mong gawin outside volleyball? Feeling ko, parang fun Concert, sports. chair. Pickleball. Pickleball. Sabi ko, magna-national team ako ng pickleball. Sila ni Mami, halika sabi, gawa na tayo ng team. Taray, wala pa nga Olympics sa wala Hindi. pa nga national Actually, team. yung pickleball kasi, yung mami ko talaga yung first na naglaro, di ba? Tapos sabi niya, sama kayo. Sabi ko, wow, may barkada yung nanay ko Sin ginagabi siya umuwi para maglaro ng pickleball. So, nung nagkaroon nga kami ng time na mahaba yung bakasyon, inaya niya kami. So, sabi niya, uy, try niyo maglaro ng pickle. Sabi, okay, sige, wala naman tayong ginagawa for exercise din and for fun. So, okay naman, masaya naman siyang laruin. Tapos sabi ko nga sa kanya, pag nag-retire na ako, mapupuyat na rin ata ako kakalaro ng pickleball. Gusto ko rin mag-explore na, mas magluto. Oo. Alam nyo guys, please, pakipush na siya mag-YouTube. Ella Cooks. Si Kuya nag-isip niyan, guys. Ella Cooks. Hindi, pero magaling siya magluto. Pero alam mo, amazing yung luto niya kasi mas masarap siya kinabukasan. Pag bagong luto, parang luto, okay, pwede kainin. Pero kinabukasan, wow, sarap. Ganon. Iba yung anong secret mo? Paano kaya gawin nyo, no? Yung kinabukasan pa siya sasarap. Diba? Pero oo nga, perfect ka magluto. Kaya nga i-push mo na. May magtitikim naman, dami-dami yung kakain doon. May ka pa, may basya ka pa, may tintin ka pa. Mga aso namin yun, guys. Pero oo, feeling ko doon kita na makikita. Parang si okay na to. Si Mami Grace. Mami Diba? Grace. Okay na to. Ganun. Tapos may malalaking. Natatawa ako kasi, pag nagsiscroll ako ng social media, lagi niyang sinasabi, ano ba yung pinapanood mo? Puro pagluluto, puro pagkain. Maririnig mo, nagkikiskis yung kaldero, tsaka ano ba yan? Tapos puro gata yung sabi ko, mahilig ka talaga sa gata. Ayan. Nag-check lang ako ng mga recipes. Tapos mahilig. yung tapos bilang kunyari, out of nowhere, sabi niya, gusto ko ng ganito. Ano mo nakuha? Yung pala doon niya nakukuha nga kasi sa papanood niya. Sabi ko, okay, sige, luto ka lang. Okay, tatanungin ko siya, wala ka bang request na ulam today? Feel ko lang magluto. Oo. Pag nagluluto ka ba, tapos kunyari kakain na, hindi ka kinakabahan pag kinain na namin? Feeling ko nga, kaya hindi. Kasi di ba may ganon? Lalo kapag hindi ka sanay, hindi ka naman talaga tigaluto. Ako, kabang-kabang ako. Di ba naalala mo, nagawa ko ng adobo? Sabi ko, ang sarap. Tapos kakainin na ni Tito. Oo, ng daddy ko. Mapakain. Ayaw Kasi niya. pwede masarap sabi, masarap naman daw. Pero ikaw, may ganun kang feeling. Oo. Ay, we. Alam mo nga, na-realize ko na hindi pala talaga ako, chef. Kasi yung mga chef, di ba, isang tikim lang. Ako yata parang maubos na yata yung niluluto ko kakatikim. Parang, ano ba yung lasa? Kaya, tapos, wala. Parang feeling ko, hindi consistent yung luto ko. Di ba, parang kahit, kunyari, nagluto ka ng adobo, the next time na magluto ka, hindi na, ganun parang ulit. kabisado mo na. Pero kung parang feeling ko, bawat luto ko, iba-iba. Pero feeling ko, iba yung mo, yung panlasa mo. Siyempre, alam mo, parehas tayo. Kasi, lagi kang, hindi pa maalat. Tapos pag tinikman naman namin ni Tita, okay na. So, hindi ko nga alam kung may kulang sa dila nito. Feeling ko nga kasi, kakatikim ko ng kakatikim. Hindi ko na alam yung lasa. Naku-conscious ka na masyado. Oo. So, yun din ang natutunan ko ng 2025. Pag masyadong tikman, ang niluluto. Hindi, pero ganun kasi, pag ikaw yung nagluluto, tas titikman mo talaga, hindi mo malalasahan. Guys, try nyo magluto. Pero wag yung maitlog ha. Pero yung totoong luto na, lutong ulam. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon.
Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala. Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang. At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time. Huge thanks to Bagong Pilipinas Studios, our official studio partner.